Kapatid, sa mga sandaling ito, tayo muna po ay sama-samang lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa hapong ito na iyo pong ibinigay sa amin upang muli kami magkasama-sama Panginoon na mag-aral, magbulay-bulay na yung mga salita upang Panginoon sa amin pong pagtanggap ng iyo pong mga salita ay amin pong maranasan ang isang panibagong pag-unlad ng aming pong pagkakilala sa iyo, pananampalataya sa iyo, at din Panginoon, amin pong mapagtibay ang pagsunod, Panginoon, sa iyo pong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo pong ipinapahayag sa amin na iyo pong mga salita na amin pong pinag-aaralan, na tunay nga po, Panginoon, na ang iyo pong presensya sa pamamagitan ng amin pong malapit na relasyon sa iyo ay pangunahin na dapat po namin na maganap sa amin pong buhay, Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyo pong pribilehiyo na ibinibigay mo sa amin, Panginoon, sapagkat ito, Panginoon, ang iyo pong naisin mula pa ng iyo pong likhain ng tao na talagang kami ay, Panginoon, ay mabuhay sa ilalim, Panginoon, ng iyo pong presensya, Panginoon. Nung kami magkaroon ng tuloy-tuloy, walang hanggan na ugnayan sa iyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang iyo pong plano, Panginoon, ay hindi mo po, Panginoon Lord, ito pinagkait, O Diyos, sapagkat ito, Panginoon, ay aming pong naranasan sa pamamagitan ng aming pong Panginoon Yesus na siyang naging daan upang kami maging malaya na laging pumasok, Panginoon, sa trono ng iyong pong presensya, O Diyos. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ang aming pong buhay na ito na iyo pong nilikha, Panginoon, ayon sa iyong larawan at sa iyong wangis, ang siyang pinakadahilan at matinding pundasyon kung bakit, Panginoon, kami meron pong kapanatagan na talagang amin pong gawin na mamuhay, Panginoon, na kami ay nasa ilalim po at una ng iyo pong presensya, Panginoon, at maging, Lord God, pinahayag ng iyo pong mga salita na wala kaming ibang higit na pinakamataas, pangunahin na pagpapala o pabor na nagmumula sa iyo, kundi kami, Panginoon, ay maging carrier ng iyo pong presensya, O Diyos. Lord, maraming salamat. At sa habang kami nakikinig ng iyo pong mga salitang ito, O Diyos, maranasan namin ang isang panibago at sariwang pagkilos ng iyong presensya sa aming mga puso, sa aming isipan, Panginoon, na siya magiging dahilan upang mabukas ng aming Panginoong Espiritu na malayang papasok ang iyo pong buhay na kapahayagan ng iyo pong mga salita sa aming buhay at ito magbibigay sa amin ng isang panibagong breakthrough, Lord God, sa aming pong buhay. We know, Lord Father God, alam po namin, Panginoon, na ang iyo pong presensya ay talagang magpapahayag ng isang matagumpay, ng isang epektibong pamumuhay sa iyo pong mga anak, O Diyos. Lord, maraming salamat at alam po namin, O God, na ikaw ay nasa aming kalagitnaan, samantalang amin pong pinag-uusapan, pinagbubulay-bulayan ang iyong pong mga salitang ito, O Diyos. Lord, tayo po namin binabalik ang lahat ng papuri, paglulahat at parangal, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. So sa lahat po ng mga sumusubaybay at tumatangkilik sa SCB live streaming na ito, SCB Tribe, at sa ating pong Hospital Mentor, Pastor Wilbert at Pastor Asmin, isa pong pinagpalang hapon po sa inyong lahat. So tayo po ay narito ngayon upang ating pong ipagpatuloy ang ating pong series topic about God's presence to intimacy is our priority. So tayo po ngayon ay nasa part 6 na ng ating pong pag-aaral sa salita po ng Diyos nito. At sa nakaraan po ay ating pong pag-usapan sa ating pong part 5, major points, number 4, about personal encounter with God transforms us to be a carrier of His presence. So ito po yung ating pong nakaraan na napag-usapan. At sa ilalim po nito, the sub-points po nito sa letter A, ay ating pong napag-usapan yung God's original intention is creating man according to His image and likeness so they could carry and radiate the glory of God on earth. And letter B po, God's favor and blessing to His people was prominently proven when He made them a carrier of His presence. So ito po yung ating pong inisisa na kung paano po tayo ay
talagang magiging carrier ng presensya ng ating Panginoon. So paano nga ba tayo naging karapat-dapat na maging carrier ng presensya ng Panginoon? So sa ating pong na-discuss, last topic po natin pong napag-usapan ay reason why we become a carriers of God's presence. Reason number 1, we are carrier of God's presence through the indwelling of Christ in our heart. Reason number 2, we are carriers of God's presence when we carry His Word and be an instrument of fulfillment. Katulad po ng sinabi ni Mary, nung after niya matanggap yung pong mensahe ni Angel Gabriel, be it unto me according to your word. And then sabi ng John 1:14, and the word become flesh. So sa magitan po ng ating pong pagtanggap sa salita ng Diyos at naging instrumento tayo ng kaganapan nito, ay tayo po'y masasabing talagang a carrier of His presence. And reason number 3, we are carriers of God's presence through the habitations of the Holy Spirit within us. And atin po nakita na kapananahan ng Banal na Espiritu sa atin bilang tayo ay carrier ng presensya ng Diyos, dahil nga po sa pananahan ng Banal na Espiritu ay kinakailangan nating ito pang pagningasin ang kapangyarihan at presensya ng Banal na Espiritu sa ating pong buhay. So sa pamanang paraan, number 1, honor and acknowledge the Holy Spirit as a person, not just a power or anointing. And number 2, build a close relationship with the Holy Spirit, appreciate His presence and nearness. And number 3, live a life with an intense longing to fulfill His desire. Number 4, learn to yield in the inner working of the Holy Spirit. This is a Spirit-filled and Spirit-filled life. And number 5, consistent to pray in the Spirit or tongues, and worship Him in the Spirit. And reason number 4, natin din po na pag-usapan, we will be a carrier of God's presence when we are carrier of His name for the manifestations of His nature, purpose, and power here on earth. At dito po tayo sa reason number 5, at dito po magsisimula ito po ating pong part 6. So reason number 5, we are carriers of God's presence when we are called and sent by God as an executor of His plans and purpose in particular season. Ito po yung sabi dito sa word ng Exodus chapter 3 verse 12 to 15. So he said, I will certainly be with you, and this shall be sign to you that I have sent you. Ito po yung sinabi ng Panginoon kay Moses. Siya po itawagin ng Panginoon upang gawin as a deliverer, as a leader, as a pastor of the nations of Israel, na tiniyak po ng Panginoon na sabi sa kanya ay siya ay sasamahan ng Panginoon, at ang pagsama ng Panginoon sa kanya, tanda na siya ay talagang pinili at inuutusan, sinusugo ng Panginoon upang ganapin yung kanyang layunin. Yan ang sabi po rito, pagpatuloy ko po pagbasa, when you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Then Moses said to God, indeed, when I come to the children of Israel and say to them, the God of your father has sent me to you. And they say to me, what is his name? What shall I say to them? And God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. Moreover, God said to Moses, thus you shall say to the children of Israel, to the Lord your God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial to all generation. So ito po ay malinaw na sinabi po ng Panginoon dito na merong kadahilanan. Ano po yung kanyang pagsama kay Moses, at ang isa nga po nating makitang highlight dito ay
dahil siya ay pinili at sinugo ng Panginoon upang gamitin ng Diyos na maging leader upang ang bansang Israel ay mapalaya o mapangunahan ni Moses na umalis sa lugar ng bansa ng Egypt upang dalhin sila doon sa ipinangako ng Panginoon na kanya pong ipinangako kay Abraham bilang kanya pong pagtupad doon po sa covenante na kanya pong sinabi kay Abraham. Na dito po malinaw na sinabi ng Panginoon kay Moses na ang pinakatanda na kung bakit ako ay sasama sa iyo dahil ikaw ay aking inuutusan, inusugo kita upang pangunahan ang aking bansang Israel na ilabas sa Egypt at maglingkod o sumamba sa akin sa bundok na ito, which is the Mount of Horeb. Nakikita po natin na kung saan dito po siya ay kinatagpo ng atin pong Panginoon. Ano po? And then, nakita rin po natin, ang buhay po ni Gideon na tinatagpo ng Panginoon at ang pagtagpo ng Panginoon sa kanya is to the angel upang sabihin sa kanya kung ano po yung plano ng Diyos na sa panahon po niya ay mapalaya naman ang bansang Israel sa pagpapahirap nitong mga Midianites. Babasahin ko po sa inyo, ang sabi ng Judges 6:12-16, and the angel of the Lord appeared to him and said to him, the Lord is with you, mighty man of valor. Gideon said to him, O my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And were all his miracles which our father told us about, saying, did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord has forsaken us and delivered us into the hands of Midianites. Then the Lord turned to him and said, go in this might of yours, and you shall save Israel from the hand of Midianites. Have I not sent you? So he said to him, O my Lord, how can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house. And the Lord said to him, surely I will be with you, and you shall defeat the Midianites as one man. Amen? So dito naman po, makita natin yung pagpili ni Lord kay Gideon upang siya ay isent ng Lord sa assignment na maging tagapanguna sa pagpapalaya sa kanyang bansa sa kamay ng mga Midianita. At ito po ay pinakita rin ng Lord na kapag ang kanyang pinili ay pinili niya sa isang assignment, ay laging naandun yung kanyang provision ng kanyang presensya, ng kanyang pagsama. Higit sa lahat, ito po yung pinaka-assurance o tanda na talagang merong pagtatagumpay ang pagsunod ng isang kanyang pinili doon sa assignment na kanyang itinakda dahil nga po sa pagsama ng presensya ng ating Panginoon. So dito po, ang dahilan kung bakit tayo ay magiging carrier ng presensya ng Panginoon dahil tayo ay pinili at sinusugo ng Panginoon na maipatupad yung plano at layunin niya isang particular na panahon. And reason number 6, we are carriers of God's presence when we are connected to the man with high spiritual stature through covenant relationship. So ito po yung isang dahilan kung bakit daw po tayo ay magiging carrier ng presensya ng Panginoon. Kung tayo ay connected doon sa kinikilala natin spiritual mentor, spiritual father, na siyang mayroong mas mataas na spiritual status sa atin through covenant relationship. So ito'y garantiya na meron tayong maranasan na pagdaloy ng presensya o pananahan ng presensya ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat ito po ay pinatunayan na nga po dito sa ating pong pinakapangunahin na lingkod ng Panginoon sa buhay ni Moses. At ito po ay hindi nagtapos yung pagsama ng presensya ng Diyos sa buhay ni Moses, kundi ito'y naranasan din
ng kanyang personal assistant o kumbaga ito kanyang assistant pastor na walang iba kundi si Joshua. Ito po ang sinasabi dito sa Exodus 33, verse 11. So the Lord spoke to Moses face to face as a man speaks to his friend, and he would return to the camp. But his servant Joshua, the son of Nun, a young man, did not depart from the tabernacle. So, sa talata pong ito, kita natin kung papaano po na naranasan ni Moses yung favor ng Diyos, yung kanya pong close intimacy, yung kanya pong close encounter with God, yung face-to-face encounter with God. So, dito po ay pinahayag din ng talatang ito na si Joshua ay kanya pong niyakap ang presensya ng Panginoon. Siya ay nag-enjoy sa presensya ng Panginoon. Natutunan niyang mag-immerse ng kanyang sarili sa presensya ng Panginoon tulad ni Moses na kung saan ay naandun ang kanyang malapitang ugnayan ng Panginoon. Ang sabi po dito, tapos na si Moses sa kanya pong pakipag-ugnayan sa Panginoon, sa kanyang encounter sa Lord, but yung pong kumbaga naroon pa yung presensya ng Panginoon sa tabernacle ay hindi umaalis dito si Joshua. Kanya po talagang natutunan na i-connect ang kanyang sarili sa presensya ng Panginoon, i-treasure ang presensya ng Lord sa panahong yon habang naranasan po ang pagkilos ng presensya ng Diyos in tabernacle. That's why makita ho natin dito na si Joshua ay nagkaroon siya ng access sa presensya ng Diyos dahil meron po siyang connection sa kay Moses bilang kanya po spiritual mentor of father. Ito yung nag-connect so sa kanya, ito yung nagbigay ng daan upang yung presensya ng Diyos na naranasan ni Moses ay kanya rin pong maranasan. At ito po ay kinonfirm ng Panginoon po sa kanya pong kapanahunan nung siya po ay pinili na ng Panginoon na leader ng Israel. Dito po sa Joshua chapter 1 verses 1 to 5. Basahin ko po sa inyo. Sabi dito, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, saying, Moses, my servant is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving them. To the children of Israel, to every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses, from wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of all Hittites, and to the great sea toward the going down of the sun shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, I will be with you. I will not leave you nor forsake you. So makita ho natin, ito pong prinsipyo po ng Panginoon through the covenant relationship. Ito po yung dahilan ng matibay na relasyon o ugnayan ni Joshua kay Moses. At ito rin po ang naging pinaka-plumb line upang yung pong presensya ng Panginoon ay maranasan ni Joshua. So we are carriers. We are carrier of God's presence when we are connected to the man with high spiritual stature through covenant relationship. At ito po ay hindi nagbabago na prinsipyo ng salita ng Diyos hanggang sa ating pong panahong ito. Kaya ganun po kahalaga yung kung tayo ay merong kinikilala na ating pong pinaka-spiritual, mentor, spiritual father na magdadala po sa atin na ating pong ma-experience ang presensya ng Panginoon into the higher level. So ito po ay katotohanan na hindi po nagbabago at nais ng Lord. Ito po ay talagang maranasan ng bawat isa na naglilingkod sa Kanya na merong kinikilala na pinaka-spiritual father, spiritual mentor through the covenant relationship. So, reason why
we became or we become a carriers of God's presence. Reason number 7, we will be a carrier of God's presence as a church when the church is built according to God's pattern. Ngayon po naman ay titingnan natin, ano po, sa church context, ano po, in the corporate side, sa church, kung paano tayo magiging carrier ng presensya ng Diyos. So, sinabi po dito, we will be a carrier of God's presence as a church when the church is built according to God's pattern. Ito po sabi ng Exodus 25, verse 8 to 9, and let them make me a sanctuary that I may dwell in their midst, exactly as I show you concerning the pattern of the tabernacle and of all its furniture, so you shall make it. So dito po ay makita natin yung pong instruction ng Panginoon kay Moses na papaano gagawa ng tabernacle para sa kanya. At dito po makita natin na yung pong pinaka-design, yung pong pinaka-pattern ay malinaw na ibinigay ng Panginoon kay Moses. Na ang matinding bilin ng Panginoon is accurately na magawa ang tabernacle nito ayon sa pattern na kanya pong pinakita kay Moses. Ibig sabihin, ano po, dahil ang Diyos ang siyang titira, ang titira ang kanyang presensya, kaya naman walang ibang higit na masusunod sa pagbibuild ano po, ng church na nagnanais maging tirahan ng presensya ng Diyos, kundi yung kanya pong pinaka-pattern ang siyang masusunod, hindi yung ating kagustuhan. Sapagkat nakita ho natin na ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, na pinapakita po niya sa talata ding ito yung kanyang pagiging medikuloso. Dahil nga po siya yung titira. Yung kanyang presensya. That's why, wala pong ibang tinitingnan si Lord sa pagbibuild ng church upang maging tira ng kanyang presensya. Ang church ay mabuild according sa kanyang pattern, sa kanyang kalooban o sa kanyang purpose. At ito rin po sinabi ng Panginoon, sa Genesis 28 verse 15 to 19, experience naman po ni Jacob na nagpapahayag ng patungkol sa isang church na magsisilbing tirahan ng presensya ng ating Diyos. Ang sabi po ng Genesis 28 verse 15 to 19, behold, I am with you and will keep you wherever you go and will bring you back to this land. For I will not leave you until I have done what I have spoken to you. Then Jacob awoke from his sleep and said, surely the Lord is in this place, and I did not know it. And he was afraid and said, how awesome in this place! How awesome is this place! This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. And then Jacob rose early in the morning and took the stone that he had put at his head, set up as a pillar, and poured oil on top of it. And he called the name of that place Bethel, but the name of that city had been Luz previously. Amen? So makita ko natin dito kung ano yung nature ng church na tirahan ng ating pong Panginoon. So sabi po dito ay yung lugar na yon na dating tawag ay Luz, na kanya pong tinulugan ni Jacob, ay hindi niya namamalayan. Ang sabi po niya, narito pala ang tahanan ng Diyos, na ito ay pintuan ng kalangitan. At ang lugar na yon ay kanyang pinangalanan na Bethel. Bethel means the house of God. The house of God. So, bilang tahanan ng Panginoon, makita natin yung reaction dito ni Jacob after po niyang magising, doon sa kanya pong panaginip, ay sinabi po niya na kamangha-mangha ang lugar na ito. Narito ang tahanan ng Panginoon, na ito ay pintuan ng kalangitan. Ibig sabihin po, the
church na kung saan tirahan ng presensya ng Panginoon is connected to the operations of the open heaven. Praise God. So, ibig sabihin, kung ang church ay nasa ilalim, ng bukas na kalangitan at pintuan ng langit dito sa lupa, ito ay tahanan ng presensya ng ating Panginoon. At nakita ho din natin, ano ba yung tanda na yung church ay talagang magiging tahanan ng Diyos. Isang church na tinatayo upang maging tahanan ng Diyos. Malinaw po ang pinapahayag sa atin ng salita ng Panginoon. Dito po sa 1 Kings chapter 8 verse 10 to 13. Sa 1 Kings 8, 10 to 13, ang sabi po, and it came to pass when the priest came out of the holy place that the cloud filled the house of the Lord, so that the priest could not continue ministering because of the cloud. For the glory of the Lord filled the house of the Lord. Then Solomon spoke. The Lord said, He would dwell in the dark cloud. I have surely built you an exalted house, and I place for you to dwell in forever. So ito po yung pong templo na ginawa po ni Solomon. Ito po ay plano na ni David na talagang magtayo ng templo para sa Panginoon. Kaya lang hindi po siya pinayagan ng Lord sa pagtatayo ng templo dahil nga po doon sa kanyang pagiging isang warrior. Ay hindi po siya inalaw ni Lord na magtayo ng templo. Gaano man kaganda ng kanyang intention, ng kanyang interest na ipagtayo ng templo ang Panginoon. At ito po yung nangyari na sinabi ng Lord na ang makapagtatayo nito ay walang iba kundi yung kanyang anak. After na kanya pong magtayo ni Solomon, ito pong templo ay kanya po itong idinedicate sa Panginoon. And after po ng kanyang prayer, sa po dito ay ang kaluwalhatian ng Panginoon ay pumuno dito sa templo na kanya pong pinagawa. At ito pong kaluwalhatian ng Panginoon na pumuspos sa kabuuan ng templo ay naging dahilan upang ang mga pastor ay hindi nila magawa yung kalang ministry na dapat gawin. So, ang katotohanan, magmi-ministry pa ba tayo? As a pastor, kung ang presensya ng Panginoon ang siya ng kumikilos at nagmi-ministry sa loob ng kanyang tahanan, ng kanyang templo. So, pag sinabi po natin na ang kaluwalhatian ng Diyos, ang siyang pumuno, dito sa templo na pinagawa ni Solomon. Ang ibig sabihin po nito, ang templong ito, ang church na ito ay naging approved at katanggap-tanggap sa Panginoon ang pagkakatayo nito. Qualified na maging tirahan ng kanya pong presensya. So kung nagnanais po tayo na yung church, ay maging tirahan, carrier ng presensya ng Panginoon. Dapat na ito ay may tayo ayon sa pattern ng ating pong Panginoon. Praise God. So, when the church become God's habitation, ano po makita natin? So, natanda na yung church ay talagang tirahan ng Panginoon. So, this church evidently creates a conducive heavenly environment here on earth. This church is evidently strong that the gates of hell shall not prevail it. This church is evidently operating in kingdom living. This church is evidently a household of God, which is the dwelling place of God in the Spirit. Amen? So, ito po mga tanda na kung saan ang church ay talagang naging tirahan ng presensya ng Panginoon. Praise God. So the reason number 7, praise God, we will be a carrier of God's presence as a church when the church is built according to God's pattern. So dako po tayo sa points. Let us see, praise God, God will find a people for Himself who has an intense passion to abide in His presence and willingly give their lives to serve His purpose. So ang question ko po ay, are you one of them? Are you one of them? Ikaw ba yung isa sa mga taong nasumpungan ng Lord?
na merong matinding nasain na manahan sa presensya ng Panginoon at willing na ibigay ang iyong buhay sa paglilingkod para sa kanyang layunin? If yes, you will experience the special power of His presence to be equipped and empowered so that you can do all the assignment God has given you. And second, you will experience the empowering grace that accelerate the process of maturity. And next, you will become a key person of the demonstration of God's glory in your generation. So, ang sabi po ng Isaiah 60 verse 1 to 2, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the peoples, but the Lord will arise upon you, and His glory will be seen upon you. Hallelujah. And so the personal encounter with God transforms us to be a carrier with His presence. Letter D, the manifested presence means God is in action. Radical transformation takes place only when we encounter the presence of God. So pinakita na po sa atin, sa ating pong mga nakaraan, na pag-aaral na ito, yung mga lingkod ng Diyos na nakaranas ng pakikipagtagpo ng Diyos ay naranasan po nila yung impact ng kapangyarihan ng presensya ng Panginoon na ang kalapong buhay ay binago. Maaaring meron pong dramatic scenario na encounter na naranasan ang mga lingkod ng Panginoon na nagbago ang buhay nila. Meron namang napakasimpleng pakikipagtagpo ng Diyos na bago ang buhay nila. So ang pinaka-bottom line po, kapag tayo kinatagpo ng Panginoon, tiyak na meron pong pagbabago sa buhay po natin. Hallelujah. Kapag wala pong pwede, na manatili sa isang kalagayan na buhay ng isang tao na kinakatagpo ng presensya ng Panginoon. So the impact and the influence ng presensya ng Panginoon, lagi pong nakikita ang tanda ng pagbabago. And our major point number 5, God's presence by our personal encounter will give us a power to prevail. Hallelujah. Kaya po, napakahalaga na priority natin ang presensya ng Lord to our intimacy. Why? Number 5, God's presence by our personal encounter will give us a power to prevail. Hallelujah. So, the Bible heroes of faith, o yung the men of God, yung pong mga lingkod ng Diyos, always start their journey with God through their personal encounter with Him, an authentic evidence that they are called and sent by God. So ito po yung mga pangyayari na atin pong makikita na yung pong mga tinawag ng Diyos na Kanya pong mga lingkod. Na sa paglalakbay po ng kalapang buhay ng paglilingkod sa Diyos ay nagsisimula lagi doon sa tinatagpo sila ng Panginoon bilang tunay na katunayan na sila ay talagang tinawag at tinugo ng Panginoon. So, nagkakaroon po ng pagkakaiba sa panahon natin ngayon na yung ibang mga naglilingkod sa Panginoon ay ang napagbabasihan minsan ay yung kanya pong pag-aaral sa about the Bible, seminars, Bible school, So hindi po ako against yan. Kailangan natin yan. But pag atin pong titiyakin yung pong paggamit ng Panginoon sa isa pong misteryo na sinasabi nating pagpapastor or tayo tinawag ng Panginoon. So ito po ay makita natin the biblical truth and the biblical principle na lagi po nagsisimula na merong naranasang personal encounter
So hindi po doon sa nabigyan ka lang ng titulo o ng posisyon kung bakit ka gumagalaw sa isang paglilingkod na sinasabing tinawag ka ng Panginoon. Kundi merong malinaw talagang encounter sa Panginoon. Merong tinanggap talaga na panawagan sa Diyos. Para po sa akin, ang mga seminaryo, pag-aaral sa Bible School, ito ay pangalawang bagay lamang doon sa pagtugon sa panawagan ng Panginoon. Ang una po, alam natin, tiyak natin na tayo ay tinawag ng Panginoon. Tulad po ng pagpapastor. Pagka atin pong tinanong ang karamihang mga pastor, ang kanila pong isasagot ay hindi nila talaga ninais na magpastor. Ang dahilan, kaya po sila nagpapastor dahil tinanggap nila yung panawagan ng Panginoon. So ang pagpapastor po ay hindi ito pinapangarap tulad ng iba pong mga profesyon. Tulad ng engineer, pagpapari, pagumari, pagiging doktor. So pinapangarap. Pero ito pong paglilingkod sa harapan ng Panginoon na tinawag ka as a pastor, hindi po ito pinapangarap. At hindi rin po ito ang basihan ay yung nag-aral ka ng seminaryo o ng Bible School. Tulad ng sinabi ko sa inyo, hindi po ako against dyan. Sa Bible School, sa pag-aaral ng Biblia, but be sure na ang pinakadahilan ay tinawag tayo ng Panginoon. So ito po yung makita natin na strong principles in the Bible because the heroes of faith, the men of God, ay sila po ay tinawag ng sinugo ng Panginoon. Na ito po yung palatandaan na talagang sila ay tinawag ng Panginoon na merong personal encounter with the presence of God. So God's presence by our personal encounter will give us a power to prevail. Letter B, every man God is calling commonly have a wrong notations about himself. So they have a sense of unworthiness to respond in God's calling for their lives. So ito naman po, makita natin na yung mga tinatawag ng Panginoon, ang kadalasan po ay meron silang maling akala. Maling pagtingin patungkol sa kanilang sarili na lagi pong nakita na hindi nararapat dito sa panawagan ng Diyos sa buhay nila. So maaaring habang ikaw nakikinito na naglilingkod sa Panginoon, maaaring na pagdaanan mo ito, naranasan mo ito. At katulad nga po ng sinabi ko kanina, karamihan sa tinawag ng Panginoon na maglingkod sa Kanya sa pastor, ay hindi ginusto na maging pastor. Isang sinabi ko ni Vice Moslo na yung pong mga leader ay naging leader sila dahil sila ay naging biktima ng destiny. So, magandang dahilan, So, naging biktima ng destiny. So, kapag tinawag ka ng Panginoon, praise God. Ito po yung isa sa malaking pribilehiyo natin na talagang mapaglingkuran ng Panginoon mula sa isang paglilingkod na patungo doon sa pag-unlad at paglago nito. At sa ating pong karanasan ng pagsunod sa Panginoon, pagdaan ng panahon, so dito po natin makita talaga na tayo ay tinawag ng Panginoon. Although sa simula ng ating pong pagtanggap sa panawagan ng Panginoon, naandun yung pong ating sense of unworthiness, pero alam po ng Panginoon ang kanya pong ginagawa. Kita ng Panginoon, kilala ng Panginoon kung sino tayo na kanyang pinili at tinawag para doon po sa isang specific na ministeryo o kanyang panawagan sa isang natitiyak na panahon upang mapulfill natin yung purpose niya. So, in my statement po dito, God knows your limitation, lack, and incapacity before He called you. But in the season, He wants to use you in fulfilling His given assignment. He sees you in the personality and potential that He deposited in your spirit. So, yun po ang ating pong makita na truth. Amen? Dito sa pagtawag po ng Panginoon. Alam ng Lord
yung ating pong inaccuracy, alam ni Lord, yung ating limitasyon, yung ating kakulangan, bago niya tayo tawagin. So bakit tayo tinawag ng Panginoon? Tinawag tayo ng Panginoon sa isang panahon na kinakailangan na tayo po ay gamitin ng Lord upang matupad yung pong assignment na binibigay niya. At ang nakikita po ng Panginoon sa atin ay yung personality, yung potential na kanyang idineposito po sa ating mga dito. That's why, sa Panginoon po, yung ating alibi and excuses, hindi po ito pwedeng maging ating pong lisensya na ating pong takasan. Ano yung kanya pong panawagan sa atin. So, alibi and excuses becomes invalid after you encounter God's powerful presence. Why? It empowers and equips you to do His given assignment. It empowers and equips you to do His given assignment. So, God's presence will activate and upgrade the power to prevail in our spirit. So, sinabi po natin, in our main point number 5, God's presence by our personal encounter will give us a power to prevail. And God's presence will activate and upgrade the power to prevail in our spirit. So ano po ang gagawin sa atin? Ang presensya ng Lord, i-activate, i-upgrade yung pong kapangyarihan ng pagtatagumpay na ito ay nasa atin na pong espiritu. So, letter A, power to prevail over incompetent mindset. Yung pong pag-iisip na hindi ko kaya, wala akong kakayanan. But sa presence of God, tayo may encounter sa presence ng Lord. Amen. Ibinibigay po sa atin yung kapangyarihan na iti ating mapagtagumpayan. So when God called us, He will lead us into His presence and change our mind by the power of His Word until we attain the prevailing and finishing mindset. So sabi po ng Word dito sa Exodus 3:10-12, ito po yung time na in-encounter ng Lord si Moses, tinawag ng Lord si Moses upang gamitin niya as deliverer, as a leader ng nation of Israel. Ang sabi po ito, "Come, I will send you to Pharaoh that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt." But Moses said to God, "Who am I that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of Egypt?" Samantalang, nung po sa kasaysayan, sa history sa buhay ni Moses, nung siya ay naandun pa sa Egypt, ang sabi po ng Book of Acts ay si Moses ay nag-aral sa school ng Egypt, na kung saan makita po natin na talagang siya ay kumbaga will equip dito sa bansang ito ng Egypt. And then ngayon siya tinatawag ng Panginoon para maging deliverer, maging leader sa paglaya ng bansang Israel sa pag-alipin sa Egypt. Ito yung kanyang naging dahilan niya sa Panginoon. Sino ako na haharap sa Pharaoh at magiging daan ng kalayaan ng mga anak ni Israel sa Ehipto? And then, pupatuloy po natin magbasa. Sabi ng Lord, He said, "But I will be with you. But I will be with you. And this shall be sign for you that I have sent you." So, ang isa pong sinabi ng patiniyak ng Panginoon, tanda na ikaw ay aking sinugo, sasamahan kita. So, ito pong word na ito ay ating pong pinanghawakan up to now, na kung talagang tayo pinili ng Panginoon, tayo ay tinawag ng Diyos, so nasa atin ang pagsama ng Panginoon. So, when you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. So, dito po sa ating binasa sa Exodus 3:10-12, makita po natin, God commanded Moses. God commanded Moses, "Come, I will send you to Pharaoh." So, merong malinaw na instruction, merong malinaw na utos si Lord sa kanya. Halika't, susuguin kita kay Pharaoh.
Pero si Moses, ano po kanyang response? Nandun yung kanyang excuses. Who am I that I should go to Pharaoh? So ang sabi naman po ng New Living Translation, but Moses protested to God. Who am I? Who am I to appear before Pharaoh? So yun po yung sabi ni Moses dito na kanya pong excuses o alibi. And then, itong excuses po ni Moses dito ay sinagutan ng Panginoon ng solusyon. But I will be with you, and this shall be the sign for you that I have sent you. So kung ano man yung pong pinaka excuses na ginagawa ng kanyang tinawag ng Panginoon, hindi po ito bibigyan ng Panginoon ng puwang na maging dahilan talaga upang hindi niya magawa yung assignment na binibigay sa kanya ng Lord. Laging naandun po yung solusyon ng Panginoon. At ang pinakamatindi pong solusyon ng Panginoon dito ay sa pagpili niya at pagsugo niya sa isang lingkod niya. Tulad ni Moses, ang pinaka-assurance po ay kasamahan kita. Kaya po itong solusyon ng Lord, sabi dito, I will be with you, and this shall be the sign for you that I have sent you. At iba naman po yung sinabi ng Lord, no? Sa panahon na ni Joshua, dito po sa Joshua chapter 1, verses 4 to 7. Ito po sabi, from the wilderness and this Lebanon as far as the great river, the river Euphrates, all the land of Hittites, and to the great sea, toward the going down of the sun, shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Be strong and of good courage, for to these people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper whenever you go. So God saw that Joshua was prevailing and finishing myself. That's why he assured the operation of the open heaven in his leadership. So yun po ang tiniyak ng Lord sa verse 5. From Joshua chapter 1 verse 5, no man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Hallelujah. So, living under the favor of God's presence is the foundation of leadership competency, according to our spiritual mentor, Pastor Wilbert Buchan. And my challenge is, you must train yourself to think according to the convictions of your calling. If you have the conviction that you have been called to lead, you must think about leadership. And letter B, power to prevail over identity crisis. Pag sinabi po natin identity crisis, ito na po yung a period of uncertainty or confusions of a person's life. So this crisis occurs when a person's sense of identity becomes insecure and unstable. An identity crisis usually occurs when there's a change on a person's life. So lahat po tayo ay dumaan o nakakaranas po nito, the identity crisis. So nandun po yung pagkakataon na wala tayong katiyakan, confused na nangyari sa ating buhay. At sabi po itong crisis dito po ay naramdaman natin na tayo ay nandoon sa pagiging insecure
unstable, at ito po ay sabi nangyayari yung identity crisis kapag merong pagbabago na nangyayari sa buhay ng tao. So, when God called you, there is a process of change in your personality that bring you in true identity that God already deposited in you. Ibig sabihin po, sa buhay po ng isang tao, ay kanyang maranasan sa tinawag ng Panginoon, ay naranasan po natin, yung pagtawag ng Panginoon. Nakakala natin ay yung ating personalidad na pagkakilala natin, ay yun na. Pero, nung tayo po tinawag ng Panginoon, hindi pala ito yung realidad kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Tapos sabi po dito, yung process of change natin maranasan sa panahon na tayo tinawag ng Panginoon sa ating personal encounter sa Lord, ito yung magdadala sa atin doon sa tunay na ating pong identity na kung saan ay nasa atin na ang Diyos ang nagdeposito nito sa ating pong espiritu, sa ating spirit. Kaya sabi po dito, but the success of change depends on your response on that process. So, expected na po yung pagbabago na darating sa atin sa panahon na ating pong naranasan ang tawag ng Panginoon. At ang tanong po dito ay doon sa pag-response natin, doon sa process ng pagbabago. At ang sabi po ito, the success of change depend on your response on that process. So according to Miles Monroe, meron pong 7 response sa pagbabago. So let us study the 7 response to change. Number 1, you can resist change. Number 2, you can ignore change. Number 3, you can accept change. Number 4, you adjust to change. Number 5, you can manage change. Number 6, you can be a victim of a change. Number 7, you can prepare and plan for change. So, saan po tayo sa pitong ito? Ano po yung ating response? Ano po? Sa process ng pagbabago. According po dito sa 7 response to change. Much better, yung pong pagpito. Na kung dumating po yung process of change, you can prepare and plan for change. So dito po, magkakaroon ng result, the progress sa buhay natin. If you are prepared and plan for change. So we must expect change when we encounter God because it will reveal the truth about our real identity and determine the nature of our ministry calling. Ang sabi po dito sa Judges chapter 6, verses 11 to 16. Now the angel of the Lord came and sat under the terebinth at Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite, while his son Gideon was beating out wet in the winepress to hide it from the Midianites. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, the Lord is with you, mighty man of valor. And Gideon said to him, please, my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And where are all his wonderful deeds that our fathers recounted to us, saying, did the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord has forsaken us and given us into the hand of Midian. And the Lord turned to him and said, go in this might of yours and save Israel from the hand of Midian. Do not I send you? And he said to him, please, Lord, how can I save Israel? Behold, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house. And the Lord said to him, but I will be with you, and you shall strike the Midianites as one man. Hallelujah. So ano po makita natin po ito? Ang angel po ng Lord, dineclare ang identity ng Diyos patungkol kay Gideon. Angel
of the Lord declare God's identity for Gideon. The Lord is with you, mighty man of valor. Sinabi ng angel ng Panginoon, ang Diyos ay nasa iyo, ikaw na matapang na mandirigma. A heroes of valor. So ito po yung identity ng Diyos para kay Gideon. Pero makita ho natin na taliwas ang pagkakilala niya sa sarili niya sa pagkakilala ng Diyos para sa kanya. So Gideon's perspective in his identity, my clan is the weakest in Manasseh and I am the least in my father's house. So ito po yung perspective ni Gideon patungkol sa kanyang identity. Ang kanya pong pinagbasihan na yung pong kanyang pamilya, yung kanya pong kalagayan ng kanyang lahi, at yung kanyang kalagayan sa kanyang pamilya na siya yung pinakamababa sa tahanan ng kanyang tatay. So, ibig sabihin po ang naging reference point ni Gideon dito na kanya pong identity ay kung ano yung kanyang karanasan, kung ano yung kanyang surroundings, yung kanyang environment. So, ito po yung naghubog sa kanyang kaisipan kung ano yung kanyang identity. But, dito nga po sa ating binasa ay pinakita ng Diyos kung sino talaga siya. Ano ang identity niya sa Panginoon? Na bagamat nung kinatagpo siya ng anghel ng Panginoon ay naandun ang kanya pong babayo ng kanya pong ng trigo para pangkain po nila, tinatago sa mga Midianites. Ibig sabihin, naandun yung kanya pong takot. Dahil for the 7 years, na sila under oppression ng Empire of Midianite, ay na-mold na sila doon sa pagkatakot. Kaya nga po sila nagtatago na doon sa mga bundok, sa mga kuweba. At ngayon ay ang bati sa kanya ng anghel ng Panginoon ay isang matapang na lalaki. Mandirigma. Baliktad doon sa kanyang presenting naranasan, na kanyang ramdaman, na kung saan po ay siya naging produkto ng kanya pong karanasan na environment. Kaya po, ang sabi po dito, in my teaching, we must not be the product of our environment. Do not be conformed by your environment. So pursue your identity in the presence of God. Tulad nga po ng sinabi ng Lord kay Gideon na bagamat doon sa presented kanilang pagtatagpo ay magkaiba, baliktad, yung identity na pananaw ni Gideon sa kanyang sarili sa dineklara ng Panginoon para sa kanya, O mighty man of valor. So, pursue your identity in the presence of God. Tulad po ng ginawa po ni Jacob. Dito po sa Genesis chapter 32, verse 25 to 28. According to English Standard Version, ang sabi po ito, when the man saw that he did not prevail against Jacob, he touched his hip socket, and Jacob's hip was put out of joint as he wrestled with him. Then he said, let me go, for the day has broken. But Jacob said, I will not let you go unless you bless me. I will not let you go unless you bless me. And he said to him, what is your name? And he said, Jacob. Then he said, your name shall no longer be called Jacob, but Israel, for you have striven with God and with men and have prevailed. Ito po isang maganda po dito. Na word na binitiwan ni Jacob. Samantalang siya may encounter sa Lord to the angel. I will not let you go unless you bless me. Naging radical siya dito upang makuha niya yung basbas ng Lord na yung mabago yung kanyang nature, yung kanya pong identity na kung saan ang sabi sa kanya ng ano yung pangalan? Jacob. Mula ngayon, hindi na ikaw tatawagin Jacob, but Israel. Praise God. So pursue your identity in the presence of God. So our identity is ultimately based on what God has done for us. Our identity is in Christ. It is how God is. Kaya po sabi ng word, hallelujah, sa Ephesians chapter 2, verse 10, for we are God's handiwork,
created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Hindi ba man po tayo nag-exist sa mundong ito? Hallelujah. Kilala na tayo ng Panginoon. Meron na siyang design na tamang identity para sa atin, na ito'y produkto ng kanya pong kaisipan para sa atin. Kaya po sabi po rito, our true identity is ultimately based on what God has done for us. Our identity is in Christ. It is how God sees us. And next verse po, ang sabi ng 1 Corinthians 15 verse 10, na dito po ay pinakita ni Paul kung ano yung kanya pong sarili, kung ano kanyang identity mula sa harapan ng Panginoon. But by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. Hallelujah. Kaya po makita ho natin, amen, na through the grace of God, through the presence of God, ay makita ho natin yung identity na design po ng Diyos sa buhay natin. Na nasa Panginoon lamang po, ang totoong pagkakakilanlan ng ating pong katauhan. Hallelujah. So sabi po dito, in the area of kingdom assignment, our identity is a word changer. Be an agent of change. Next, our true identity is not based on our profession, possession, philosophy, appearance, and achievement, but in our relationship with God. Who we are in God and who God is in us. Ang sabi po ng word ng Romans 8, verse 14 to 16, for as many are led by the Spirit of God, these are the Son of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the Spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are the children of God. Hallelujah. So our identity is in God, and we must proud to reveal it. Son of God, identity and expression. Sogi. Son of God, identity and expression. So proud po tayo dito sa ating pong pinaka-identity kung sino ho tayo. Sa harapan ng Diyos at sino ang Diyos sa buhay po natin. Hallelujah. Next, power to prevail. The sense of incapacity to do God's assignment. So common response of man who called by God in a specific assignment in times of encounter. So makita ho natin, ano ba yung kadalasan o karaniwan na response ng mga taong tinatawag ng Diyos sa kanyang specific assignment na ibinibigay sa panahon ng pakikipagtagpo sa kanya. Moses, sabi po ni Moses, a sense of incapacity as his excuses. Ang sabi po dito, sa Exodus chapter 4 verse 10, then Moses said to the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither before nor since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and slow of tongue. So ito po yung naging dahilan ni Moses sa Diyos na hindi niya kaya na gawin yung assignment na binibigay sa kanya. Dahil ang sabi niya dito, hindi po ako mahusay magsalita. Ako ay mabagal magsalita. Ako ay utal magsalita. So ito po yung naging dahilan ni Moses sa Diyos. Pero sa kabila ng dahilan ito, ang Diyos po yung nagbigay sa kanya ng solusyon na kaya niya itong gawin. Ano po yung solusyon ito? So God's solution, He gave Moses a sense of competence which empower him to win and accomplish his assignment. Dito sa Exodus chapter 4 verse 11 to 12. So the Lord said to him, who has made man's mouth? Or who makes the mute, the deaf,
the seeing, or the blind. Have not I, the Lord? Now therefore go, and I will be with your mouth, and teach you what you say. Amen? So malinaw po dito, na yung dahilan ni Moses ay invalid sa harapan ng Diyos. Dahil ang oras na meron pong inuutos ang Panginoon, na andun ang provision ng Panginoon, na grace na kailangan natin to accomplish our assignment. Ang sabi ng Lord kay Moses, sino ang gumawa ng mga pipe, bingi, o nakakakita o bulag? Di ba ako na Diyos na yung Panginoon? Ngayon, pumunta ka, kumilos ka. Ako yung magiging ibibigay ko sa iyo, ituturo ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Authorize ka na magsalita at masasabi mo yung gusto kong sabihin. So ito po yung sinabi ng Panginoon. So, in-empower niya dito si Moses. So, ang word pong ito is para kay binigay ng Lord kay Moses a sense of confidence which empower him to win and accomplish his assignment. So, gayon din po kay Gideon. Makita po natin yung sense of incapacity ni Gideon because of his wrong notion that God abandoned them and of his problem of low self-esteem. So dito naman po sa Judges 6:12-13, and the angel of the Lord appeared to him and said to him, the Lord is with you, O mighty man of valor. Gideon said to him, O my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And where are all his miracles which our fathers told us about, saying, did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord has forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. At dito naman po sa Judges 6:15. So he said to him, Oh my Lord, how can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house. So ito po yung naging sense of incapacity ni Gideon. Sa kanyang maling akala na sila po kinalimutan na ng Diyos at yung kanyang problema sa mababang pagtingin sa kanyang sarili. And ano po yung solution ng Lord? So God assured that He will work with Gideon. Ang sabi po ng Judges 6:14, then the Lord turned to him and said, go in this might of yours, and you shall save Israel from the hand of Midianites. Have I not sent you? So ito po yung ating pong makita ho dito. Hallelujah. Na spiritual truth, na kung saan kapag tayo ay binigyan ng Lord ng assignment, merong katiyakan. Hallelujah. Tulad ng pinangako niya kay Gideon, tayo sasamahan ng Panginoon upang atin pong magawa ng meron pong katagumpayan yung assignment niya. And sabi po ng Judges 6:16, and the Lord said to him, surely I will be with you, and you shall defeat the Midianites as one man. So ito po yung makita ho natin sa buhay ni Gideon, sa kanyang sense of incapacity, but na-invalid po ito sa harapan ng Lord. Dahil naandun po yung kanya pong tiyak, na kanyang magagawa ang assignment ito dahil sa kanya pong pagsama. Makita rin po natin sa buhay po ni Jeremiah, isang kabatang tinawag ng Panginoon, na kanya pong una rin pong naging response ay yung pong sense of incapacity dahil sa kanyang pagiging kabataan. So Jeremiah's sense of incapacity due to his young age, sabi ng Jeremiah 1:6, then said, Lord God, behold, I cannot speak, for I am youth. Pero ano po yung solution ng Lord? A sense of confidence that Jeremiah was chosen and appointed prophet of Israel through his foreknowledge. Ang sabi po ng Jeremiah 1:5, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctify you. I ordain you a prophet to the nation. So before siya mag-exist sa mundong ito, naano na po yung galaw ng Diyos, pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Mula doon sa spiritual realm, makita ho natin,
yung galaw ng Panginoon sa kanya. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctify you. I ordain you a prophet to the nation. That's why, invalid yung kanya pong excuses, the sense of incapacity na sa kanyang pagiging kabatan. Dahil ang sabi po ng Lord dito, sa Jeremiah 1:7, but the Lord said to me, do not say, I am a youth, for you shall go to all to whom I send you. And whatever I command you, you shall speak. Hallelujah. So, when we encounter the manifested presence of God, it will create a greater capacity in us with provisions of anointing to do His given assignment accurately and victoriously. So pag sinabi po natin anointing, it is a God's power working through us to do what He wants to be done on earth. Kaya sabi po ng Philippians chapter 2, verse 13, for it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Ang sabi na po ng Ephesians 3:20, now to Him who is able to do far more abundantly than all we ask or think, according to the power at work within us. Ang sabi naman po ng Romans 11:29, for the gifts and the calling of God are irrevocable, for He does not withdraw what He has given, nor does He change His mind about those to whom He gives His grace, or to whom He sent His call. Amen? So the anointing and the empowering grace are God's power that enables believers to carry out the work of ministry. Praise God. So, ang sabi po ni Miles Monroe, God finds satisfaction in watching you discover and use your potential, because your purpose is equal to your potential, and your potential is equal to your purpose. The more you understand your purpose, the more you will discover what you can do. Hallelujah. So, praise God. Maraming salamat po. Tayo po ay dumating na muli sa ating pong pinaka oras ng ating pong pagtatapos. At dalangin ko po na ito ay naging pagpapala sa bawat sa atin. Nakapag-build up ng ating pong espiritu. Hallelujah. At upgrade tayo sa mga salitang ito ng Diyos na ating pong napag-usapan ngayong hapong ito. And in my conclusion po, sa ating pong topic nito, you are made for God to love Him, honor Him, and serve Him. He is the only one who can satisfy you, not your possession, philosophy, and pleasure of this world. You are made for His glory, to live in His presence as your natural environment on earth. Because in Him we live and move and have our being, according to Acts 17-28. At ang sabi po ng isang quotations ni Dr. Jonathan David, the double decades of open heaven is more than just blessing and supernatural, but it is a portal and access to the very throne room where His very presence is. Hallelujah. So maraming salamat po, and God bless us all.